Ang unang international flight mula Europa ng gabing iyon ay tinanggihan ng halos lahat ng paliparan sa buong mundo. Hindi ito tinanggap ng Russia, hindi ng China, at hindi rin ng maraming lugar sa Timog Silangang Asya. Lahat ng tugon na bumalik sa radyo ay pare-pareho. Magalang, malamig at maikli na nakakapangilabot. Ikinalulungkot namin, hindi namin kayang tanggapin ang emergency flight. At sa sandaling paulit-ulit ng ilang beses na ang salitang hindi tinatanggap, lahat kami sa himpapawid ay naramdaman na wala na kaming patutunguhan. Ang gasolina ay hindi romantiko. Ito ay isang bilang na patuloy na bumababa, hindi iniisip kung gaano karaming pasahero ang aming dala. Bumaba ito na parang countdown clock na walang makakapigil. Noon, nanahimik sandali ang boses sa radyo. Tahimik ito sa paraang makakapagpatigil ng puso. Tapos, isang boses ng lalaki ang malinaw na nagsalita, kalmado at matatag. Narito ang Maharlika International Airport. Handa na kami. Ipadala ang emergency code at status info ng eroplano. Pagkatapos, mangyaring bumaba ayon sa ruta na ipadadala namin sa inyo agad. Sa loob ng 1 minuto, hindi lang ito pahintulot na lumapag kundi isang mensahe na sa gabing tinalikuran tayo ng mundo. May mga taong pinaiinit ang runway, naghahanda ng medical team, naghihintay na may tumatakbong ambulansya at hindi papayag na mawalan ng buhay ng sinuman kahit sino pa sila. Nang gabing iyon, hindi lang lupain ang nilapag namin kundi ang pamantayan ng isang bansang tahimik na gumagawa. At ngayon, sisimulan kong ikwento sa inyo kung bakit. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimulang tingnan ng mundo ang Pilipinas sa ibang paraan. Kung matapos mong pakinggan ay nakaramdam ka ng pagmamalaki o pagkaantig, mangyaring mag-iwan ng maikling komento na Laban, Pilipino, para magbigayan tayo ng lakas. At huwag kalimutang i-follow ang channel ng Mga Kwento ng Pilipinas at i-like din dahil ang inyong suporta ang lakas na nagpapatuloy sa pagtatala ng mga ganitong kwento. Ako si Ina, Taiwanese ang nasyonalidad, isang flight attendant. Sa aking resume, may nakasulat na 13 taon ng simple, ngunit alam ng mga nagtatrabaho sa himpapawid kung gaano kabigat ang 13 taon. Palagi akong lumilipad sa mga pangunahing ruta sa Europa, London, Paris, Frankfurt at minsan ay napapadaan sa Moscow. Lahat ng malalaking paliparan na pinag-uusapan ng mga tao ay napuntahan ko na. Ang pagsasanay sa kaligtasan ay halos mabilang ko kung ilang beses ko na itong inulit. Ilang kabanata sa emergency manual ay kabisado ko na parang kanta. Nakatagpo na ako ng mga lasing na pasahero, malakas na pagyanig ng eroplano dahil sa matinding turbulensya at peking fire alarm na nagpapawis sa buong cabin. Dahil dito, palagi akong kumpiyansa. Naniniwala ako na anuman ang mangyari, kung susundin natin ang manual, kung mananatili tayong kalmado, kung susundin natin ang mga hakbang ng eksakto, mailalabas natin ang mga pasahero ng ligtas. Ang propesyong ito ay bunga ng pagsasanay sa pagiging kalmado, pagiging tumpak, at pagpapadama ng seguridad sa iba. Naniniwala ako na sapat na iyon hanggang sa gabing iyon. Ang aking paniniwala ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat unti-unti. Mga lamat na kahit idikit pa ng salitang karanasan ay hindi na mananatili. Lumabas kami ng Europa sa isang long-haul flight, 314 na pasahero, isang gabi na flight na dapat ay tahimik, maayos at nakakainip. Naglalakad ako kasama ang aking junior, nagche-check ng serbisyo, iniaabot ang kumot sa mga matatanda, ngumingiti sa mga pasahero na nanonood ng pelikula, ngumingiti sa mga batang naglalaro sa screen. Lahat ay normal, hanggang noon. Ang alarm para sa abnormality ng engine system ay tumunog matapos ang humigit kumulang 4 na oras na paglipad. Sa simula, inakala ko na sensor lang iyon. Nangyayari iyon at kadalasan ay nagtatapos sa inspected at normal, ngunit ang kapaligiran mula sa cockpit ay iba. Ang tono na ipinadala sa intercom ay hindi tumaas, ngunit bumigat na parang may kung anong patuloy na kinakalkula. Ang kasamahan kong nakaupo sa tabi ko ay bumulong. Ina, nakaramdam ako ng kakaiba. Dahan-dahan kong iniling ang aking ulo. Hindi dahil hindi ko naramdaman, kundi dahil alam ko ang alituntunin ng trabahong ito. Ang mga crew ay hindi dapat mataranta bago ang mga pasahero. Hindi pa alam ng mga pasahero ang nangyayari. Ang ilan ay tulog, ang ilan ay nanonood ng pelikula,
Ang ilan ay nakasandal sa bintana at humihinga ng regular. Ngunit alam ko na ang katahimikan sa pagitan ng cockpit at cabin ay mas matindi kaysa karaniwan. Ito ay isang hindi maipaliwanag na presyon na parang may hindi nakikitang kamay na nagpipiga sa aming dibdib. At tinawag ako agad ng kapitan sa cockpit. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko ang maraming pulang ilaw sa control panel, mga ilaw na hindi namin dapat madalas makita. Ipinaliwanag ng kapitan sa isang kalmadong boses, ngunit ang mga salita ay parang matigas na bagay na tumama sa aking puso. Isang makina ay nawawalan ng lakas. Ang backup system ay nagsisimula ring maging hindi matatag. Hindi pa ito sa punto ng agarang pagbagsak, ngunit hindi na tayo makakalipad ng ganito. Ang huling pangungusap na narinig ko ng pinakamalinaw ay, kailangan nating mag-emergency landing. Tumango ako. Sinabi sa sarili ko na sundin ang mga hakbang. Sinimulan kong ayusin ang anunsyo sa isip ko. Sinimulang tawagin ang emergency script na aking kabisado ng daan-daang beses. Dapat akong maging matatag. Ako ang senior. Mas marami na akong napagdaanan kaysa sa marami. Ngunit kakaiba, nanginginig ang mga kamay ko at bago ako magsalita, kinailangan kong huminga ng malalim muli na parang sinasabi ng katawan ko na hindi ito ang dati kong sitwasyon. Sa sandaling iyon, naintindihan ko lang na ang maraming karanasan ay hindi nangangahulugang paulit-ulit nating mararanasan ang parehong sitwasyon. Nangangahulugan ito na kapag may bagong sitwasyon, mas alam natin na tunay itong mapanganib. Bumalik ako sa cabin. Isang pasahero ang tumingala at nagtanong, "Okay ka lang?" Namumutla ka. Ngumiti ako. Isang propesyonal na ngiti. "Okay lang po. Magsisimula na po tayong magbigay ng inumin." Ngunit narinig ko ang boses ko na bahagyang mas mataas kaysa normal at alam ko na ang nagloloko ay hindi ang pasahero kundi ako mismo. Bago ko pinindot ang boton ng anunsyo, nag-alinlangan ako. Gaano katotoo ang dapat kong sabihin? Dapat ba akong sabihing diretsahan na may problema ang makina at kailangan ng emergency landing o dapat ba akong magsalita ng palihis na titigil tayo para sa inspeksyon para hindi sila mataranta? Ang aking 2 taon ay nagdulot sa akin ng mabagal na desisyon sa pinakamabilis na sandali. Sa huli, pinili ko ang isang neutral na salita. Para sa inyong kaligtasan, bababa kami sa pinakamalapit na paliparan para sa inspeksyon. Mangyaring magtiwala kayo. Ang boses ko ay kalmado. Ang aking mga salita ay dumaloy na parang ginawa ko na ito ng hindi mabilang. Ngunit nang bitawan ko ang button ng anunsyo, naramdaman kong malamig ang pawis sa aking mga palad. Samantala, sa cockpit, nagsimula ang paghahanap ng emergency airport. Ang unang paliparan na kinontak ay nasa bahagi ng Russia dahil malapit at malaki. Ayon sa prinsipyo ng international aviation na dapat ay magtulungan ng husto sa mga emergency. Muntik na akong huminga ng malalim dahil akala ko ay tatanggapin nila ngunit ang tugon ay magalang ngunit masakit. Sa kasalukuyan, hindi ka nais-nais ang panahon. Limitado ang kapasidad ng runway. Hindi namin kayang tanggapin ang karagdagang emergency flight. Ikinalulungkot namin. May salitang ikinalulungkot ngunit walang solusyon, walang alok, walang susubukan naming i-coordinate, walang ipadala sa ibang lugar. Tumingin ako sa labas ng bintana. Malinaw ang kalangitan, walang ulap, na parang nagpapanggap ang mundo na hindi kami nakikita. Hindi nag-aksaya ng oras ang kapitan. Agad siyang lumipat sa China, isang malaking paliparan, isang hub. Hindi ko namalayan na nakakuyom na ang aking kamao. Ang tugon mula sa China ay mas maikli at mas malamig. Hindi kayang tanggapin ang emergency landing sa gabi. Kailangan ng paunang pag-apruba at mga hakbang sa seguridad. Ipinaliwanag muli ng kapitan ang pagkaapurahan. Naming 114 na pasahero, may problema ang makina. Limitado ang oras ng gasolina. Ngunit ang tugon ay pareho pa rin. Ayon sa proseso, hindi ito magagawa. Mangyaring makipag-ugnayan sa ibang lugar. Sa katahimikan na iyon, nalaman ko lang na ang salitang kasunduan sa pagitan ng mga bansa ay minsan mas mahina kaysa sa iniisip natin. Ang mga alituntunin ay mas madaling mauna kaysa sa buhay. Pagkatapos noon, kinontak namin ang maraming iba pang lugar. Ang ilan ay nagsabing inaayos ang runway,
Ang ilan ay nagsabing kulang ang tauhan, ang ilan ay nagsabing para sa seguridad, at nagtapos sa ikinalulungkot namin, hindi kayang lumapag. Ang salitang hindi tinatanggap ay paulit-ulit na sinabi na hindi na ito parang paghingi ng paumanhin. Ito ay parang isang nakahandang parirala na ginagamit upang tanggihan ang mga customer sa restaurant. Puno na po, hindi na po kayo umabot sa booking. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mesa sa restaurant. Ito ay 314 na buhay na lumulutang sa dilim. Hindi pa rin alam ng mga pasahero. Tulog pa rin sila, nakikinig ng musika, tumatawa sa screen. Isang bata ang dumaan sa akin at ngumiti. Ngumiti ako pabalik kahit na naramdaman kong tumitigas ang mga kalamnan sa mukha ko na parang bato. Ang aking junior ay lumapit at mahinang nagtanong, "May paliparan na ba tayo, ate?" Tumango ako, "Oo, makakahanap din tayo. Huwag kang mag-alala." Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi ko rin pinaniniwalaan at sinabi ng assistant pilot ang pangungusap na tila nawalan ng hangin ang cockpit. Halos 1.5 oras na lang ang gasolina. Ang 1.5 oras ay hindi oras para mag-aksaya. Ito ay oras para makahanap ng mapapagbabaan o hindi na kami makakababa kailanman. Tumingin ako sa dilim, sa labas ng bintana muli. Malawak na dagat, walang ulap na kalangitan, walang patutunguhan, at naramdaman ko ng malinaw na ngayon, wala talagang nagpoprotekta sa amin. Hindi ang batas, hindi ang kasunduan, hindi ang salitang humanitarian na nakasulat sa mga dokumento. Mayroon lamang ang bilang ng gasolina na patuloy na bumababa. Ikinalat ng kapitan ng mapa, ang radius na kayang abutin ay patuloy na lumiliit. Ang mga posibleng punto ay nabawasan. Halos wala nang natira. At isang pangalan ang lumitaw bilang huling opsyon sa bilog na iyon, Pilipinas, Maharlika International Airport. Napahinto ako, hindi dahil ayaw kong pumunta, kundi dahil nalaman ko lang na halos wala akong alam tungkol sa lugar na ito. Kilala ko ang Maynila mula sa mga larawan. Kilala ko ang salitang Pearl of the Orient Seas mula sa mga travel poster. Kilala ko ang lutuing Pilipino mula sa mga restaurant sa Europa. At naramdaman kong ito ay isang magulong bansa, maraming tao, traffic, isang larawan na madalas sabihin ng mga tao. Tungkol sa Maharlika International Airport, alam ko lang na malaki at maraming tao. At sa mga crew, madalas naming naririnig ang ilang chismis na sa oras ng emergency. Maaaring matagal ang koordinasyon sa gabi, maaaring mas mabagal kaysa sa mga sistema ng paliparan sa Europa, at maaaring hindi sila kasing handa. Ngunit lahat ng iyon ay salita lang, hindi karanasan, hindi katotohanan, at ngayon, wala na kaming karapatang pumili batay sa chismis. Kailangan naming pumili batay sa kung saan mayroon pa kaming pagkakataong makaligtas. Hinarap ko ang kapitan at dahan-dahang sinabi, "Subukan nating tawagan." Ang boses ko ay mas kalmado kaysa sa inakala ko na parang nagpasya na ang puso ko na kung hindi kami tatanggapin ng mundo, kailangan naming humingi ng tulong sa isang tao na tatanggap sa amin. Inayos ng kapitan ang frequency, umalingaw-ngaw sa radyo. Sa maikling katahimikan na tumagal ng 1 oras, ipinadala niya ang impormasyon tungkol sa problema ng makina, ang pangangailangan ng emergency landing, ang 314 na pasahero at ang kakaunting gasolina na natitira. Humigpit ang aking kamao hanggang sa kumamot ang kuko sa palad. Sa puso ko, nagdasal ako ng hindi namamalayan. Huwag niyo kaming tanggihan tulad ng iba. Huwag ninyong isara ang pinto dahil sa mga alituntunin. Huwag ninyo kaming iwan sa himpapawid. At tumunog ang boses na iyon. Maharlika, natanggap. Ipadala ang emergency code at status info agad. Ipadala namin ang ruta. Ang medical team at maintenance team ay handa na. Huminto ako sa paghinga ng isang kumpas. Hindi ito paghingi ng paumanhin. Hindi ito dahilan. Ito ay simula ng agarang aksyon na parang hindi sila nagtanong kung kaya nilang tanggapin, kundi nagtanong kung ano ang kailangan para matanggap. Nagbago agad ang pakiramdam sa cockpit, huminga ng mahaba ang kapitan. Ipinikit ng assistant pilot ang kanyang mga mata at tumango na parang nakaligtas lang sa bingit ng bangin. Samantalang ako, nakatayo roon, nanginginig pa rin ang mga daliri. Tinanggap talaga nila kami. At isang bagong tanong ang bumangon sa aking isip. Isang tanong na mas malalim pa kaysa sa makina o gasolina. Bakit ko naisip na ang Pilipinas
ang dapat na huling pagpipilian, matapos umalingaw-ngaw ang salitang natanggap sa radyo, nagbago agad ang lahat sa cockpit. Hindi ito lunas na parang selebrasyon ng tagumpay, kundi isang katatagan na parang may isang nag-abot ng lupain upang suportahan ang aming mga paa. Mabilis na ipinadala ng Maharlika ang bagong lokasyon. Ang altitude, bilis, anggulo ng pagpasok, lahat ay tinukoy ng eksakto na parang pinlano na noon pa. Agad na sinunod ng kapitan ang utos. Dahan-dahan kaming nagbago ng direksyon. Ang kalangitan na dating madilim at walang laman ay nagsimulang magkaroon ng patutunguhan. Umalis ako sa cockpit at bumalik sa mga flight crew na naghihintay na may pag-aalala sa kanilang mga mata. Maikli kong sinabi, Manila tayo, Maharlika International Airport. May isang boses na agad nagtanong, Pilipinas po? Tumango ako at pinindot muli ang button ng anunsyo. Para sa kaligtasan ng lahat, ang aming flight ay bababa sa Maharlika International Airport, Metro Manila, Pilipinas, sa loob ng humigit kumulang 30 minuto. Mangyaring sundin ng mga tagubilin ng mga flight crew ng mahigpit na nahimik sandali ang cabin na parang nagpoproseso ang mga pasahero ng salitang Maynila. Ang ilan ay nagkatinginan, ang ilan ay huminga ng malalim, ang ilan ay bumulong, mabuti na lang at may mapapagbabaan. Walang sigawan, walang malawakang pagkatranta, ngunit nagsimula akong makakita ng kung ano sa kanilang mga mata, mga tanong na hindi pa nasasagot. Habang kami ay bumababa, tinawag ako muli ng assistant pilot sa loob. Tingnan mo ang radar, sabi niya. Sa screen, may maraming tuldok. Sa simula, inakala ko na normal na trapiko ito, ngunit nang tiningnan ko ng mabuti, napahinto ako. Ang mga tuldok na yon ay papunta sa iisang direksyon. Ang Pilipinas ay may isa pang eroplano mula Europa, isa pa mula Amerika, isa pa mula gitnang silangan, kabuuan ay 7 eroplano. At kung isasama ang aming flight, 8 eroplano, 8 emergency flights sa halos parehong oras, papunta sa iisang paliparan. Nalamunan ako. Karaniwan, sa ganitong sitwasyon, may paghihintay, may mahigpit na pag-prioritize, may kaguluhan, may negosasyon, kung sino ang mas apurado. Ngunit ang boses mula sa Maharlika ay nanatiling kalmado, malinaw, at may tiyak na ritmo. Flight number, panatilihin ang altitude na 3,000 metro. Ayusin ang bilis ayon sa itinakda. Maghanda para sa pagbaba ayon sa bagong ruta. Hindi lang kami, kundi lahat ng eroplano ay nakatanggap ng tiyak na instruksyon. Ang ilan ay nagtaas ng altitude, ang ilan ay bumaba, ang ilan ay bumilis, ang ilan ay bumagal, ngunit lahat ay kumikilos na parang kinokontrol ng isang kamay. Walang nagkakasalubong na ruta, walang peligro ng banggaan, walang pagtatalo. Bumulong ang assistant pilot, nakaayos na ang pila nila. 3 minuto bawat eroplano, iyon ang agwat na itinakda ng Maharlika. Ang unang eroplano ay lumapag sa runway, 3 minuto pagkatapos ay ang pangalawa, 3 minuto pagkatapos ay ang pangatlo. Lahat ay may ritmo na parang isang orasan na nakatakda ng maaga. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa malayo, sa dilim, nakita ko ang taillight ng isang eroplano. Bumaba ito tulad namin. Pareho kaming papunta sa iisang ilaw. Kami ang nasa ika-5, sinabi ng boses sa radyo. Nangangahulugan ito na 4 na eroplano pa ang bababa bago kami. At kung lahat ay ayon sa ritmo, bababa kami sa loob ng wala pang 15 minuto. Sa normal na sitwasyon, kahit to eroplano lang na may problema ng sabay ay makakapagdulot na ng matinding tensyon sa paliparan, ngunit ito ay 8 eroplano sa gabi at walang senyales ng kaguluhan. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba, hindi takot, kundi parang may nakikita akong lampas sa dati kong pag-unawa. Nang dumating ang aming turno, tumunog ang pahintulot sa paglapag. Mahigpit na hinawakan ng kapitan ang control stick. Dahan-dahang bumaba ang eroplano, bumalik ako sa aking upuan ng crew, sinuot ang seatbelt, at inanunsyo ang huling mga hakbang. Ang mga ilaw ng Maynila ay nagsimulang lumitaw sa ilalim ng pakpak. Ang gintong linya ng ilaw ay humaba na parang humihinga ang buong lungsod. Inasahan kong makakakita ng kaguluhan, mga fire truck na tumatakbo ng mabilis, kumikislap na emergency lights, mga opisyales na nagtatakbuhan, ngunit ang nakita ko ay isang katahimikan na may ritmo. Ang mga emergency vehicle ay nakapwesto,
Ang medical team ay naghihintay sa kanilang dapat na pwesto. Walang tumatakbo, walang sumisigaw, na parang alam na ng lahat ang kanilang mga tungkulin. Dumampi ang gulong sa lupa. Mas mahina ang impact kaysa sa inakala ko. Dahan-dahang bumagal ang eroplano. Ipinikit ko ang aking mga mata ng isang segundo, hindi dahil sa takot, kundi dahil may isang bagay sa aking puso ang nadurog. Ang dati kong paniniwala, ang dating larawan sa isip ko, ang dating tsismis, lahat ay parang nadurog ng gulong ng eroplano, kasabay ng tunog ng pagdampi sa lupa. Kami ay lumalapag sa sitwasyon na dapat ay pinakamagulo, ngunit ito ay ang pinakatahimik. Nang tuluyang huminto ang eroplano, pumalakpak ang ilang bahagi ng cabin. Hindi gaanong malakas, hindi magarbo, ngunit taos puso. Tumingin ako sa paligid. Maraming pasahero ang nakangiti. Ang ilan ay huminga ng malalim. Isang bata ang kumaway sa akin. Walang sumisigaw, walang umiiyak o nagrereklamo. Parang lahat ay nasipsip na bago pa kami dumampi sa lupa. Bumukas ang pinto ng eroplano. Isang Pilipinong airport official ang naghihintay. Nagsasalita ng malinaw na Ingles. Maaari bang makita ang listahan ng mga pasahero at impormasyon ng mga nangangailangan ng espesyal na tulong? Agad akong nagulat, 12 matatanda, 8 maliliit na bata, 1 gumagamit ng wheelchair. Tumango siya. Nakahanda na po lahat. Nakahanda na po. Ang mga salitang ito ang nagpatigil sa akin. Kakababa lang namin ng wala pang 5 minuto, ngunit nagsasalita siya na parang ang lahat ay inihanda na noon pa. Nang ikabit ang jet bridge, nakita ko ang isang eksena na muling nagpatibok ng aking puso. Ang medical team ay nasa kaliwa. Ang mga tauhan na tumutulong sa mga matatanda ay nasa gitna. Ang mga wheelchair ay nakalinya sa kanan. May maliliit na laruan na inihanda para sa mga bata. Hindi ito pagtugon lamang sa sitwasyon. Ito ay sistematikong paghahanda. Nagsimulang bumaba ang mga pasahero. Walang agawan, walang pagtutulakan. Lahat ay gumalaw ng natural, na parang may isang puwersa na nag-aayos sa lahat. Nakatayo ako sa pinto, tahimik na pinagmamasdan ng eksena, at sa aking puso, nagsimula ang isang bagong tanong. Hindi kaya ang Pilipinas ay hindi ang huling pagpipilian, kundi isang lugar na hindi pa namin naiintindihan? Matapos bumaba ang karamihan sa mga pasahero, inakala ko natapos na ang insidente. Ligtas kaming nakalapag, lahat ay buhay, at ang airport team ay gumana ng sistematiko. Ngunit minsan, ang pinakamabigat na bagay ay nangyayari matapos dumaan ang panganib. Humigit kumulang 30 minuto matapos lumapag, isang maliit na kaguluhan ang narinig mula sa likuran ng kabin. Agad akong tumakbo upang tingnan. Isang lalaking pasahero ang bumagsak. Nakasandal sa upuan, namumutla ang mukha, mabilis at malakas ang paghinga. Nanginginig ang mga kamay ng hindi makontrol. Ang babaeng nakaupo sa tabi niya ay nagsalita ng nanginginig. Sabi niya, hindi siya makahinga, tapos ganyan na siya. Agad kong nalaman, ito ay sintomas ng panic attack pagkatapos ng matinding insidente. Ang takot na napigilan sa buong flight ay biglang sumabog. Hindi ito kakaiba. Sa loob ng 10 taon, nakita ko na ito ng maraming beses. Ang ilan ay pinakamalakas sa gitna ng krisis, ngunit kapag ligtas na ang lahat, saka lang sumusuko ang katawan. Kinuha ko ang oxygen tank, lumuhod sa tabi niya. Hinga ng dahan-dahan po, ligtas na po kayo. Ngunit hingal pa rin siya, malabo ang tingin, pawis na pawis ang noo. Alam kong mabuti kung ano ang susunod na hakbang ayon sa normal na proseso. Kailangan tawagan ang ambulansya, kailangan makipag-ugnayan sa ospital, kailangan ayusin ang mga dokumento, kailangan mag-translate, kailangan maghintay. Sa maraming paliparan na napuntahan ko, ang mga prosesong ito ay umaabot ng ilang oras at bawat minuto ay paghihirap para sa pasyente. Ngunit sa pagkakataong ito, muling bumukas ang pinto ng eroplano. Hindi mga airport official, 2 medical team na nakasuot ng puting uniforme, may dalang stretcher. Napahinto ako. Hindi pa nga kami opisyal na humihingi ng tulong. Hinawakan ng isang doktor ang pulso, habang ang isa ay inoobserbahan ang paghinga. Walang labis na tanong, walang pagkatranta. Bawat galaw ay may ritmo na sanay na sanay. Isa sa kanila ang tumingala at nagtanong sa akin sa Ingles, kailan nagsimula ang sintomas?
May sakit ba siyang dati? Agad akong sumagot. Kagagaling lang pagkatapos lumapag. Walang impormasyon tungkol sa dati ng sakit. Tumango siya. May kinlik na radyo, nagsalita ng wikang hindi ko naiintindihan, ngunit alam kong ito ay isang malinaw na utos. Sa loob ng wala pang 1 minuto, dumating ang isa pang tauhan na may tablet na nagpapakita ng impormasyon ng pasahero. Ang batayang impormasyon ay inihanda na. Namangha ako muli. Alam na nila ang bilang ng pasahero, ang mga may risk, ang batayang impormasyon bago pa kami humingi ulit. Ang pasahero ay inilipat sa stretcher, konektado sa oxygen, at ang seatbelt ay nakakabit. Lahat ay tapos sa maikling panahon na halos hindi ko nasubaybayan ang bawat galaw. Dadalihin na namin siya sa ospital. Sino ang sasama? Tinaas ko ang aking kamay. Ako po. Hindi lang ito tungkulin kundi responsibilidad bilang flight crew. Naglakad kami sa isang espesyal na daanan sa airport building. May napansin ako. Malawak ang daanan. Walang taong humaharang. Walang kaguluhan. Hindi ito isang walang laman na daanan, kundi isang daanan na inihanda na parang inilaan ng airport ang espasyong ito para sa mga sitwasyong tulad namin. Isang ambulansya ang naghihintay na, ang makina ay tumatakbo, bukas ang pinto. May kasanayan na inilipat ng mga tauhan ang stretcher na parang paulit-ulit na nilang ginawa. Umupo ako sa tabi ng pasyente. Walang malakas na sirena dahil maluwag ang kalsada sa gabi. Maayos na tumakbo ang ambulansya. Ang isa pang nurse sa ambulansya ay sumusukat sa vital signs, nagtatala at tahimik na nakikipag-ugnayan sa ospital na pupuntahan. Tahimik akong nakaupo, pinagmamasdan ng eksena. Walang sumisigaw, walang nagmamadali, ngunit lahat ay mabilis. Isang bilis na hindi nangangailangan ng ingay. Nang makarating sa ospital, automatikong bumukas ang emergency door. Ang medical team ay naghihintay na. Walang tanong tungkol sa mga dokumento bago, walang paghingi ng insurance card bago. Agad na ipinapasok ang pasyente. Sumunod ako hanggang sa emergency room. Malawak, malinis na espasyo, malinaw ang pagkakabahabahagi ng mga sona. Sistematiko ang paggalaw ng mga tauhan. Agad na sinuri ang aming pasyente. Isang doktor na matatas mag-Ingles ang nagsalita. Ito ay acute panic attack. Stable na ang kondisyon ngayon. Obserbahan natin siya ngayong gabi. Huminga ako ng malalim na parang ngayon ko lang nalaman na matagal akong pinipigilan ang paghinga. Bago ako umalis sa kwarto, mahinang sinabi ng doktor sa akin, "Marami pa pong flight ngayong gabi. Magkakahawig ang mga sintomas pero ligtas po ang lahat. Marami pang flight, nangangahulugan iyon na ang 8 eroplano ay hindi lang nakaapekto sa airport kundi sa maraming ospital din at lahat ay gumagana ng sabay-sabay." Tumingin ako sa paligid ng emergency room. Walang eksena ng kaguluhan, walang umaapaw na kama, walang ingay ng presyon. Lahat ay nasipsip sa sistema ng tahimik. Ngayon ko lang naintindihan, ang airport ay hindi gumagana ng mag-isa. Ang medical system ay hindi rin gumagana ng hiwalay. Ito ay iisang network. Bago ako bumalik, sinabi sa akin ng tauhan, "May inihandang pahingahan po para sa lahat ng flight crew. Makakapagpahinga po kayo ng husto." Nagtanong ako ng nagtataka, "Pahingahan?" Ngumiti siya, "Pansamantalang pahingahan ng airport po. Huwag kayong mag-alala." Tumango ako. Ang aking isip ay nagsimulang mapuno ng isa pang hanay ng mga tanong. Kailan inihanda ng Pilipinas ang lahat ng ito? Paano nila naisip ang lahat ng ito? At ang pinakamahalaga, bakit hindi ko kailanman nalaman na ganito sila kahanda dito? Hindi ako inihatid ng sasakyan ng ospital pabalik sa eroplano at hindi rin sa hotel na inaasahan ko. Maikli lang ang sinabi ng driver, "Dadalihin po namin kayo sa pahingahan ng flight crew." Inihanda na po ng airport. Tumango ako ng pagod. Sa naisip ko ang larawan ng isang business hotel malapit sa airport, puting kama, maliwanag na ilaw, amoy ng disinfectant. Ngunit nang huminto ang sasakyan, nakita ko ang isang gusali na hindi mukhang hotel. May nakasulat sa harapan sa Pilipino at may maliliit na salitang Ingles sa ilalim, "Wellness at pahingahan ng mga tripulante." Hindi ako sigurado kung ano iyon. Nang pumasok ako, hiniling ng tauhan na hubarin namin ang aming sapatos. Bahagya akong napahinto. Sa Europa, ang paghuhubad ng sapatos sa pampublikong lugar ay hindi karaniwan, ngunit ang iba pang mga crew ay nagsimula ng maghubad
kaya sumunod ako. Malamig ang sahig, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi sa mismong sahig. Inabot sa amin ng tauhan ang malambot na damit na koton, maluwag na damit, maluwag na pantalon. Hindi ito uniforme. Hindi ito damit na kailangan pang panatilihin ang imahe. Maaari po kayong magpalit ng damit at magpahinga ng husto. Pumasok ako sa changing room, hinubad ang aking uniforme isa-isa. Ang damit na ito ay suot ko ng 10 taon, ito ang aking baluti. Kapag suot ko ito, kailangan kong maging kalmado, magalang, at kontrolado ang damdamin. Ngunit nang marahan kong tiklupin ito, pakiramdam ko ay inilalapag ko rin ang aking baluti. Nang lumabas ako na nakasuot ng simpleng damit na koton, hindi na ako isang profesional na flight attendant. Isa lang akong babae, nakakagaling lang sa pinakamahabang gabi ng buhay niya. Ang loob ng espasyo ay malawak, tahimik, at nakakapagpakalma. Malinis ang sahig na kahoy, malambot ang ilaw. Maraming crew ang nakasandal sa sahig. Walang gaanong nagsasalita. Ang ilan ay nakapikit, ang ilan ay nakatingin sa kisame. Sinubukan kong humiga. Dahan-dahang lumusot ang ginhawa mula sa sahig sa aking likod, sa aking matigas na balikat, sa mga kalamnan na matagal nang tensyonado sa loob ng maraming oras. Sa simula, pakiramdam ko ay medyo mainit, ngunit pagkalipas ng ilang minuto, ang ginhawa ay naging seguridad na parang ngayon lang pinahintulutan ang aking katawan na huminto. Nagdala ang mga tauhan ng mainit na tsaa, may mahinang, mabangong amoy, hindi matamis, hindi mapait. Dahan-dahan kong ininom ang tasa. Ang init ng tsaa ay dumaloy sa lalamunan ko, papunta sa tiyan, na parang sinasabi sa nerve system ko na, tapos na, ligtas ka na. Sa paligid ko, may mga Pilipinong nagpapahinga din. Isang pamilya ang mahinang nag-uusap. Isang mag-asawa ang tahimik na nakasandal sa isa't isa. Isang matandang lalaki ang nagbabasa ng libro. Walang ingay, walang pagmamadali. Hindi ito ospital, hindi hotel, hindi paliparan. Ito ay isang lugar na sadyang ginawa para magpahinga. Ngayon ko lang naintindihan na sa loob ng 10 taon, hindi ko kailanman naranasan ang ganitong pahinga pagkatapos ng emergency. Kadalasan, babalik kami sa hotel, magsusulat ng mga dokumento, magpupulong para sa summary, tatanggap ng tawag mula sa head office. Ngunit dito, walang nagtanong sa akin tungkol sa report. Walang nagmamadali sa akin na sumagot ng email, walang umaasa ng ngiti mula sa akin. Nagsimulang dumaloy ang luha ng hindi namamalayan. Hindi dahil malungkot, hindi dahil masaya, kundi ito ay pagpapalaya. Ang junior na nakahiga sa tabi ko ay inabot ang kanyang kamay at mahinang hinawakan ang kamay ko. Walang kaming sinabi, ngunit ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat kaysa sa mga salita. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Nang tumayo ako at lumabas, madilim pa rin ang kalangitan. Malapit na ang bukang liwayway. Mas malamig ang gabi sa Maynila kaysa sa inakala ko. Sa malayo, nakita ko ang mga ilaw ng Maharlika International Airport. Gumagana pa rin ito kahit halos umaga na. Maliwanag pa rin ang runway lights, gumagalaw pa rin ang mga eroplano, tumatakbo pa rin ang mga service vehicle. Tumawag ako ng taxi papunta sa airport viewing deck. Gusto kong makita ito mula sa itaas. Nang makarating doon, may ilang tao lang na nakatayo at kumukuha ng litrato. Naglakad ako patungo sa salamin. Ang tanawin sa harapan ko ay muling nagpatigil sa akin. Mga eroplanong umaakyat, bumababa, gumagalaw ang mga sasakyang nagdadala ng bagahe. Daan-dahang tumatakbo ang mga sasakyang naglilinis ng runway ayon sa mga linya ng ilaw. Walang sandali na huminto ang airport. Ngayon ko lang naintindihan ang isang bagay. Ang kahandaan ay hindi isang bagay na bukas lamang sa araw. Hindi ito nakasalalay sa dami ng tauhan. Hindi ito ginagawa lamang kapag may mahalagang bisita. Ito ay isang kultura ng paghahanda. Naisip ko ang 8 eroplano ng gabing iyon. Naisip ko ang 3 minuto bawat eroplano. Naisip ko ang medical team na dumating bago kami humingi. Naisip ko ang ginhawa sa pahingahan at ang tsaa sa tasa. Ang dating larawan sa aking isip ay tahimik na nabuwag. Ang salitang, maaaring mabagal ang airport sa Asya, maaaring magulo sa gabi, maaaring hindi matatag ang sistema, lahat ay mga salitang pinaniniwalaan ko nang hindi kailanman napatunayan. Inilapag ko ang aking noo sa malamig na salamin.
Ang aking puso ay mas mainit kaysa sa sahig kanina. Mahina akong binulong sa sarili ko. Mali ako sa lahat ng panahon. Pagkatapos ng 3 araw, bumalik ako sa head office ng airline sa Europa. Lahat ay mukhang pareho. Ang parehong pasilyo, ang parehong amoy ng kape, ang parehong tunog ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig. Ngunit alam kong hindi na ako ang dating ako. Hiniling ng head office na magsulat ako ng emergency incident report, standard na proseso. Ang nangyari, ang desisyon, ang pag-aalaga sa pasahero. Ang resulta, pagkatapos ng paglapag, nakasulat na ako ng ganitong ulat ng maraming beses. Dapat ay tungkol ito sa teknikal na impormasyon, mga numero, oras, lokasyon, antas ng gasolina. Binuksan ko ang computer, tinitigan ang blankong screen. Hindi gumalaw ang aking mga daliri. Dahil sa pagkakataong ito, ang pinakamahalaga ay hindi ang mga numero. Isinara ko ang lumang file, binuksan ang bagong dokumento, at tinipe ang unang pangungusap. Ang Pilipinas ay hindi ginawang espesyal ang krisis, kundi ginawa itong isang trabahong dapat pangasiwaan ng sistematiko. Huminto ako at binasa muli ang pangungusap na iyon. Maaaring ito ay mukhang isang personal na opinyon, ngunit ito ang katotohanan na nakita ko ng aking mga mata. Nagsimula akong sumulat ng mas mahaba, isinulat ang tungkol sa 8th flight, ang tungkol sa 3 minutong pag-aayos ng pila, ang tungkol sa medical team na dumating bago pa man kami humingi, ang tungkol sa network ng mga ospital, ang tungkol sa pahingahan na nag-aalaga sa mental na kalagayan ng mga crew. Sinubukan kong sumulat ng objetibo, ngunit sa bawat linya, may paggalang na nakapaloob. Sa dulo ng ulat, isinulat ko, ito ay hindi lamang kahusayan ng paliparan kundi ang kultura ng pagiging handa. Ang krisis ay tiningnan bilang isang variable, hindi isang exception, at ang variable na iyon ay nakalkula na. Pagkalipas ng 2 araw, tinawag ako ng manager sa kanyang opisina, nakalatag ang aking ulat sa mesa. Tumingin siya sa akin at nagtanong, ito ba ang lahat ng tunay na nangyari? Tumango ako. Opo, at pakiramdam ko ay may bahagi pa ring hindi ko ganap na naipaliwanag. Bumuntong hininga siya ng dahan-dahan. Ang ulat na ito ay napakadetalyado. Huminto siya. Ngunit ang ilang bahagi ay maaaring pakinggan ay sobrang-sobra para sa mga hindi pa nakapupunta. Tumahimik ako. Sobrang-sobra. Naalala ko ang ginhawa sa pahingahan. Naalala ko ang matatag na boses sa radyo. Naalala ko ang larawan ng 8 eroplano na nakalinya ng may ritmo. Hindi ito sobrang-sobra. Hindi lang ito tugma sa kanilang mga preconceptions. Sinabi niya na tatanggapin ang ulat ngunit ipinayo na huwag itong ikwento ng masyadong kapanapanabik sa ibang mga crew. Ngumiti ako ng tipid. Alam kong hindi lahat ay makakaintindi dahil ang ilang bagay ay kailangan mong makita mismo. Sa crew lounge, agad akong kinuyog ng mga kasamahan. Kumusta? Nakakatakot ba? Mahirap ba? Kinaya ba ng airport sa Asia? Maikli kong sinagot. Hindi ko kailanman naramdaman na mas ligtas ako kaysa sa gabing iyon. Nagulat sila. Sa Maynila pa? Sabi ng isa. Kalahating nagbibiro, kalahating seryoso. Tiningnan ko ang kanyang mukha na parang tinitingnan ko ang sarili ko 1 linggo na ang nakakaraan. Dahan-dahan akong nagsalita. Hindi dahil Asya, hindi dahil suwerte, kundi dahil Pilipinas yan at handa sila. Ang ilan ay tumango, ang ilan ay hindi pa rin naniwala. Hindi ako nagalit dahil ako rin ay dating hindi naniwala. Pagkalipas ng 1 linggo, nagkaroon kami ng internal meeting tungkol sa pagpapabuti ng emergency plan. Maraming mungkahi ang inihain, pamamahala ng gasolina, pagpapabuti ng komunikasyon, pagpapalawak ng listahan ng mga backup airport. Nang ako na ang magsalita, tuwiran kong iminungkahi. Dapat idagdag ang Maharlika International Airport bilang isa sa mga pangunahing pagpipilian para sa ruta sa Asia at isama ang kaso ng pag-aaral ng sistema ng pamamahala ng Pilipinas sa kurikulum ng pagsasanay ng flight crew. Nanahimik sandali ang meeting room. Nagtanong ang executive, kailangan ba hanggang doon? Inikwento ko muli ang insidente gamit ang datos, mga numero at oras. Hindi ako nagsalita ng may emosyon. Nagsalita ako ng may ebidensya. Sa huli, tumango siya. Isasaalang-alang namin. Ang salitang isasaalang-alang para sa akin ng araw na iyon ay ang simula ng pagbabago. Nang gabing iyon,
Umuwi ako, binuksan ang drawer ng aking desk. Ang larawan ng Maharlika International Airport bago sumikat ang araw ay naroon pa rin. Hindi namatay ang mga ilaw. Maliwanag ang runway. Patuloy na gumagalaw ang mga eroplano. Inilagay ko ito sa frame, ipinatong sa mesa. Tuwing umaga bago lumipad, tinitingnan ko ang larawan na iyon upang paalalahanan ang aking sarili na huwag hatulan ang isang lugar batay sa tsismis. Huwag hatulan ang isang bansa batay sa mga stereotypes. At ang pinakamahalaga, huwag maliitin ang katahimikan dahil kung minsan, ang katahimikan ay senyales ng isang sistemang gumagana ng perpekto. Isang buwan pagkatapos, inanyayahan ako na magsalita sa European Aviation Safety Forum. Inikwento ko muli ang gabing iyon. Ang mga tagapakinig ay mga flight crew, mga eksperto sa kaligtasan. Nang matapos, maraming tanong. 8 eroplano ng sabay-sabay? Talaga? Walang kaguluhan? Talaga? Agad na gumana ang medical system? Paano? Sinagot ko ang bawat tanong at tinapos ko sa isang pangungusap. Sa susunod na mangyari ang krisis, maaaring muling hanapin ng mundo ang Pilipinas. Tumunog ang palakpakan. Hindi ko alam kung pinaniwalaan nila ang lahat, ngunit alam kong isang binhi ang naihasik. At baka lumago ito sa araw na kailangan ng isang tao na magpasya tulad ng pagpapasya namin ng gabing iyon. Nang gabing iyon sa Paris, nakatayo ako, tinitingnan ang Eiffel Tower mula sa bintana ng hotel. Maganda ito, romantiko. Ito ay isang simbolo ng Europa na aking kinasanayan sa loob ng 13 taon. Ngunit sa aking puso, nakita ko ang isa pang larawan na nakapatong dito. Hindi ang toreng bakal kundi ang mahabang runway na hindi namamatay ang ilaw, ang boses sa radyo na nagsasabing, Maharlika, handa na. Ngayon ko lang naintindihan ang isang bagay na mas malalim kaysa sa paglipad. Ang kagandahan at kahusayan ay hindi pareho. Ang kasaysayan at sistema ay hindi rin pareho. At ang reputasyon ay hindi katumbas ng kahandaan. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula akong mas magmasid sa mga bagay sa paligid ko. Kapag ang isang airport ay tahimik na gumagana, susuriin ko ng mas malalim kung ano ang nasa likod nito. Kapag may isang nagbabanggit ng isang bansa nang may paghamak, hihinto ako para makinig at magtanong. Dahil alam ko na ngayon na ang maling pag-unawa ay maaaring nakatago sa ilalim ng salitang sabi ng lahat. Makalipas ang ilang buwan, formal na binago ng aming airline ang emergency manual. Ang pangalan ng Maharlika International Airport ay idinagdag sa listahan ng mga inirerekomendang paliparan para sa ruta ng Asia Pacific. Hindi ito headline. Walang malaking anunsyo. Ngunit naroroon ito sa mga dokumento, sa mga kurikulum ng pagsasanay, sa mga desisyon ng mga bagong piloto. At iyon ay sapat na para sa akin. Ang ilang gabi bago lumipad, naririnig ko pa rin ang boses na iyon sa aking isip. Handa na kami. Hindi lang ito isang pahintulot sa paglapag, kundi isang deklarasyon ng responsibilidad. Sa gabing pinili ng maraming bansa na protektahan ang mga proseso, pinili ng Pilipinas na protektahan ang buhay muna, hindi sa pamamagitan ng malalaking salita, hindi sa pamamagitan ng pagdedeklara ng tagumpay, kundi sa pamamagitan ng isang sistemang gumagana ng mga taong nakatayo sa kanilang pwesto, ng ginhawa sa pahingahan at ng isang tasa ng mainit na tsaa. Hindi ko kailanman malilimutan ang sandali na hinubad ko ang aking uniforme sa wellness center na iyon. Noon ko naintindihan na minsan, ang kailangan ng tao pagkatapos ng krisis ay hindi teknikal na paliwanag, hindi dokumento, hindi paghingi ng paumanhin, kundi isang maliit at ligtas na espasyo na nagpapahintulot sa atin na maging ordinaryong tao muli. Naniniwala ako na ang tunay na lakas ay hindi nasa ingay, kundi nasa pagiging pare-pareho, ang airport na hindi tumitigil sa gabi, ang ospital na hindi humihingi ng papeles bago gamutin, ang mga tauhan na hindi naghahanap ng papuri. Lahat ng iyon ay nagsasama-sama sa kung ano ang tinatawag kong kultura ng kahandaan. Ngayon, kung may magtanong sa akin kung ano ang natutunan ko ng gabing iyon, sasagutin ko. Natutunan ko na ang pamantayan ng isang bansa ay hindi sinusukat sa mga advertisement, kundi sa ginagawa nito sa araw na walang nakakakita. At natutunan ko na minsan, ang huling pagpipilian ay maaaring ang pagpipilian lamang na hindi natin kailanman tiningnan ng patas. Kung ang kwento ngayong gabi ay nakaramdam sa iyo ng kung ano,
Kung ipinagmamalaki mo o nakakuha ka ng bagong pananaw tungkol sa Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento na Laban Pilipino para magbigayan tayo ng lakas. At huwag kalimutang i-follow ang channel ng mga kwento ng Pilipinas, i-like at i-on ang notification dahil ang bawat suporta ninyo ang lakas na nagpapatuloy sa pagkwento ng mga ganitong istorya upang makita ng mundo ang isa pang panig na maaaring hindi pa kailanman nabanggit. Nang gabing iyon, hindi lang kami lumapag sa runway ng isang airport, lumapag kami sa pamantayan ng isang bansa. At mula noon, tuwing tinitingnan ko ang kalangitan sa gabi, alam ko na kung magkaroon muli ng krisis, hindi ako mag-aalangan. Dahil alam ko na may isang bansa na tahimik na gumagana, laging handa kahit sa oras na natutulog ang mundo. Salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na kwento ng mga kwento ng Pilipinas.